Inutusan ni Joe Fan si Yan Tang na tulungan si Ning na makalabas sa lungsod dahil hindi niya ito magagawa sa ngayon, kailangan niyang umalis. Agad namang nagtanong si Ning kung saan pupunta si Joe Fan. Seryosong sinabi naman ng ating bida na kailangan niyang pumunta sa ikatlong area ng bundok. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito. Nagsaad rin si Yang Tang na ito ang una nilang plano noong hinahabol pa sila ng Elder, ngunit ngayon ay wala na ito. Kaya nagtaka siya kung bakit gusto pa rin ni Joe Fan na pumunta doon. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ang third area talaga ang kanyang layunin noong una pa lang. Dagdag rin niya na dinala niya lang ang dalawa upang gawing sakripisyo ang mga ito. Nagalit naman si Yan Tang nang marinig ito dahil talagang nais sila gamitin ng ating bida bilang sakripisyo lang. Ngunit hindi naman dito nagpakita pa ng reaksyon ng ating bida, kaya agad niyang sinabihan ng dalawa na kung ayaw nilang mamatay ay umalis na silang dalawa. Dagdag pa ni Joe Fan na dapat silang umalis palayo sa kanya. Ang mas malayo ay mas mabuti para sa kanila. Ngunit bigla namang hinawakan ni Ning si Joe Fan at sinabi niya na kung hindi siya itinuturing ni Joe Fan na pabigat, ay nais niyang sumama sa kanya. Dagdag pa niya na kahit gawin siyang sakripisyo ng ating bida ay okay lang sa kanya. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito mula sa kanya. Agad namang lumapit si Yan Tang kay Ning at pinigilan niya ito sa kanyang gustong gawin. Nagtanong naman ang ating bida kung bakit nais niya pa rin na sumama kahit na alam niyang magiging sakripisyo lang siya. Agad namang sinabi ni Ning na walang sinuman sa kanilang lungsod ang tumulong sa kanya maliban kay Joe Fan. Nakaligtas rin sila sa Elder dahil sa mga ginawa ni Joe Fan kaya kahit anuman ang mangyari ay sasama siya sa kanya. Sinabi rin ni Ning na siya na mismo ang nagsabi noon na parati silang magsasama kaya ito lang ang dapat niyang gawin. Wala namang nagawa si Yan Tang at hinawakan na lang niya ang kamay ng dalawa. Nagtanong naman si Joe Fan kung sasama rin ba siya sa kanila. Agad itong sinagot ni Yan Tang na oo dahil wala na siyang magagawa. Agad niya ring nilinaw sa ating bida na hindi siya sumama para sa kanya. Nandito lamang siya upang iligtas si Ning kung sakaling gawin niya itong muling sakripisyo. Tumawa naman si Ning nang marinig ito sa kanya. Ngunit nagbiro naman si Joe Fan na kung ganoon ay hindi siya magdadalawang isip na gawin siyang sakripisyo mamaya. Nagulat naman dito si Yan Tang ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na nagbibiro lamang siya. Makalipas ang ilang sandali, agad namang naglakbay ang tatlo patungo sa ikatlong area ng bundok. Ngunit dahil sa hirap ng daan papunta roon, agad namang sumuko si Yan Tang at sinabi na hindi na niya kaya pang gumapang papunta doon. Kaya agad siyang tumayo dahil hindi na niya kaya ang kahihiyan ng ginagawa nila. Dagdag pa niya na maliit lang ang pagkakataon na makakita sila ng level 5 na spirit beast kaya tinanong niya ang ating bida kung bakit kailangan pa nilang gumapang. Ngunit agad siyang minura ni Joe Fan at inutusan itong gumapang muli. Ngunit hindi dito nakinig si Yan Tang at sinabi niya na walang makakakita sa kanila dahil mataas ang mga puno at halaman doon. Isang malakas na ungol naman ang biglang narinig nila kaya napatigil na lang si Yan Tang. Isang malaking halimaw naman ang biglang lumabas sa gubat at ito ay papunta sa tatlo. Napatigil rin ang halimaw nang mapansin niya ang tatlong ito. Kaya napasigaw na lang si Yan Tang sa takot dahil ang halimaw na ito ay isang 4th level na spirit beast. Ngunit bago pa man makalapit ang halimaw sa kanila, isang malaking buntot naman ang biglang hamuli dito na siyang ikinagulat ng lahat. Bigla namang itinapon ng buntot ang halimaw sa itaas. At pagkatapos ay isang malaking ahas ang lumabas at kinain ang halimaw na ito. Agad ring tumayo ang halimaw na ito, na siyang naglabas rin ng kanyang aura. Agad namang inutusan ni Joe Fan ang dalawa na bilisin nila ang paggapang dahil ang halimaw na ito ay isang level 5 na spirit beast, ang King Python. Habang mabilis na gumagapang, minura naman ni Yan Tang ang ating bida dahil sa kanyang pagnanais na pumunta sa area na ito. Ngunit agad namang sinabi ng ating bida na hindi niya ito pinilit at siya ang kusang sumama sa kanila. Kaya kung nais niya ay maaari na siyang gumapang pabalik sa ikalawang area. Nakita naman ni Yan Tang ang malaking ahas na nakita nila sa direksyon kung saan sila nanggaling kaya natakot siyang bumalik roon. Sinabi na lang niya na malayo na ang narating nila kaya mas maganda pa na ipagpatuloy na lang nilang tatlo. Tumawa naman ang ating bida dahil alam niyang nagdadahilan lang ang kumag na ito. Sa kabilang banda, hindi alam ng tatlo na may isang halimaw ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Lumipas ang isang buwan simula nang marating ng tatlo ang third area at natapos na rin ang kanilang paggapang. Agad namang sinabi ni Joe Fan na maaari na silang tumayo dahil kaunti na lang ang halimaw sa area na ito, dahil teritoryo ito ng isang level 6 spirit beast.
Natuwa naman si Yan Tang nang marinig ito kaya natanong na lang niya si Zhou Fan kung ibig niya bang sabihin na mas ligtas sila sa lugar na ito. Tumawa naman si Zhou Fan at sinabi niyang maaari silang mas mabilis na mamatay sa lugar na ito kapag nakakita sila ng isang level 6 spirit beast. Mas lalong nainis naman si Yan Tang dahil alam niyang pinaglalaroan siya ng demonyo na ito. Tinanong niya rin si Zhou Fan kung bakit nais niyang gawing alaga ang isang level 6 spirit beast kung alam niyang mapanganib ito. Hindi ito sinagot ng ating bida ngunit dahil nais niyang makuha ang halimaw na ito, may nakatakda na siyang paraan kung paano ito paamuhin. Ang kailangan niya lamang gawin ay aipakin sa halimaw na ito ang kanyang blood silkworm at pagkatapos ay mapapasaka niya na ang Thunder Skylark na ito. Ngunit ang problema ngayon ni Zhou Fan ay kung paano niya mapapakain ito sa halimaw. Isang malaking pagsabog naman ang narinig ng tatlo sa kanilang likuran na nagpatigil sa kanila. Nagulat na lang sina Yan Tang at Ning sa kanilang narinig at napatanong sila kung anong klaseng mga halimaw ang naglalaban na kaya nilang gumawa ng ganito kalakas na atake. Agad namang tumakbo ang ating bida papunta sa lugar ng labanan dahil mukhang nandoon ang kanyang hinahanap. Agad niya ring inutusan ng dalawa na sumunod sa kanya. Ngunit tinanong naman ni Yan Tang kung nais nga ba talaga ng ating bida na makialam sa laban ng dalawang level 6 spirit beast na ito. Tumawa naman si Zhou Fan at siya ay nananabik dahil ito lamang ang pagkakataon na meron siya upang makalapit sa Thunder Skylark na ito. Agad namang sumunod si Ning sa ating bida kaya nagulat na lang si Yan Tang dito. Kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang rin sa kanila. Kahit na makikita pa rin ang malakas na atake ng dalawang halimaw na naglalaban sa kanilang harapan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang grupo sa lugar kung saan nangyayari ang laban. Agad namang pumwesto ang ating bida upang makita ang kalaban ng kanyang target. Ngunit hindi niya inaasahan na ang halimaw na kalaban ng kanyang target ay isa palang malakas na spirit beast din. Natuwa na lang si Zhou Fan na ang kanyang target ay buhay pa. Ngunit ang kinagulat niya ay isang Red Flame Lion King ang kalaban nito na siyang gumagamit ng malakas na uri ng apoy. Natuwa rin si Zhou Fan dahil mukhang hindi nagsinungaling ang imahe sa kanya dahil tama nga ang sinabi nito. Narito ang Thunder Skylark sa lugar na ito. Ngunit ang ikinababahala ng ating bida ngayon ay ang kalaban ng kanyang target, ang Red Flame Lion King na isang level 6 spirit beast. Alam rin niya na kahit nasa antas pa lang ito ng level 6, ang lakas nito ay nasa antas na ng isang level 7 spirit beast. Isang malakas na atake naman ang ginawa ng Lion Flame King, at isang malaking bola ng apoy ang nakita ng ating bida kaya nasabi niya na masama ito. Ngunit kahit na malakas ang atake na ito ay hinarang pa rin ito ng Thunder Skylark kaya naisip na lang ng ating bida na kapag nagpatuloy ito ay tiyak na ikakamatay ito ng kanyang target. Kaya napaisip na lang ang ating bida na kailangan niyang tulungan ng Thunder Skylark upang manalo ito laban sa Lion Flame King. Bigla namang tinawag ni Ning ang atensyon ng ating bida at hiniling niya dito na tulungan ng ibon dahil nais lamang nitong protektahan ang kanyang mga anak. Ayaw rin ito na makipaglaban para sa teritoryo kaya dapat nila itong tulungan. Nagtaka naman si Zhou Fan nang marinig ito dahil hindi niya inaasahan na may anak pa ang halimaw na ito. Kaya agad niyang tiningnan ang sitwasyon ng ibon at nakita niya na may mga itlog na itong pinoprotektahan. Sinabi rin ni Ning na nalulungkot siya na makita ang nangyayari sa ibon kaya dapat nila itong tulungan. Ngunit agad namang hindi pumayag si Yan Tang dito dahil ang mga halimaw na ito ay nasa antas ng level 6 kaya magiging mapanganib ito para sa kanila. Ipinaliwanag rin niya na kahit na tumulong man silang tatlo ay hindi sapat ang kanilang lakas na mabago ang kahihinatnan ng laban. Kaya muli niyang sinabi na hindi sila dapat sumali sa laban na ito. Naiyak naman si Ning dahil ayaw niya lamang na makita ang ganitong sitwasyon ngunit naisip niya rin na mukhang tama nga ang sinabi ni Yan Tang sa kanya kaya humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil naging makasarili siya sa hiling niya. Ngunit agad namang sinabi ni Zhou Fan na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala upang maligtas ang ibon na ito. Agad namang tinanong ni Yan Tang ang ating bida kung kailangan pa siyang maging mabait upang gawin ito. Nagbiro naman si Zhou Fan at sinabi niyang hindi pa talaga siya kilala ni Yan Tang. Dahil siya ang pinakamabait na tao sa mundong ito. Ngunit kailangan niya ang tulong niya upang magawa ang plano niya. Sinabi naman ni Yan Tang na isang malaking kasinungalingan ang sinasabi niya. Bigla namang nag-iba ang kanyang reaksyon nang mapagtanto niya na maaaring ang halimaw na ito ang pakay ni Zhou Fan kaya agad niyang tinanong ito. Tumawa naman si Zhou Fan at pinuri niya si Yan Tang dahil tama ang kanyang sinabi. Mas lalong nainis naman si Yan Tang at sinabi niyang muntikan na naman siyang gamitin ni Zhou Fan para lang dito. Kaya kung nais niyang mapaamo ang halimaw na ito, pwede niya itong gawin mag-isa,
kaya naglakad na siyang palayo. Agad namang inutusan ni Zhou Fan si Ning-er na siya na ang bahala kay Yan Tang. Agad namang sumunod dito si Ning-er at hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid na si Yan Tang. Nagpakyut naman si Ning-er habang nagmamakaawa ito sa kanya na tulungan ang kawawang ibon. Nang makita ang cute na mukha ni Ning-er ay napuno naman ng pawis ang mukha ni Yan Tang dahil talagang naawa siya dito. Kaya wala na siyang nagawa kundi pumayag sa nais gawin ng demonyong si Zhou Fan. Binalaan niya rin ito na siya na ang bahala sa plano ngunit kapag nalaman niya na gagawin siya ng ating bida na sakripisyo ay hindi niya ito papatawarin. Agad namang nagsaad si Zhou Fan na huwag siyang mag-alala dahil kung nais niyang gamitin siya ay hindi niya ito malalaman. Natakot naman dito si Yan Tang kaya napatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Agad niya ring inutusan si Ning-er na magtago ito sa likuran ng mga bato upang hindi siya makita ng mga halimaw. Pagkatapos, inutusan niya si Yan Tang na aalis na sila. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang halimaw at makikita ang malalakas na epekto ng kanilang mga atake. Kaya agad na sinamantala ito ng ating bida at sila ay nagtago sa mga bato malapit sa mga itlog. Nagtanong si Yan Tang kung ano na ang kanilang gagawin. Agad na sinabi ni Zhou Fan na habang wala ang atensyon ng Thunder Skylark sa kanyang mga itlog, kukunin nila ang mga ito at itatago. Kapag napansin ng Thunder Skylark na wala na ang kanyang mga itlog, tiyak na titigil ito sa laban at hahanapin ang mga itlog. Alam rin ni Zhou Fan na sa bilis ng Thunder Skylark, tiyak na hindi ito maabutin ng Lion Flame King. Natuwa si Yan Tang at sinabi niyang magandang plano ito. Tumawa si Zhou Fan at sinabi niyang kailangan muna nilang buhatin ang mga itlog kaya agad silang naglakad papalapit dito. Natuwa si Ning-er nang makita ito dahil maliligtas na ang mga itlog habang abala pa rin ang dalawang halimaw sa paglaban. Ngunit bigla namang napansin ng Lion Flame King ang ginagawa ng dalawa. Kaya agad itong lumayo sa laban at mabilis na lumipad papunta sa ating bida. Napatigil si Zhou Fan nang maramdaman niya ang enerhiya ng halimaw at nang tingnan niya sa itaas, nagulat siya na papunta na ang halimaw sa direksyon nila. Lumabas ang pawis sa mukha ni Zhou Fan at agad niyang ipinaalam kay Yan Tang na papunta na ang halimaw sa kanila. Nagtanong si Yan Tang kung ano ang gagawin nila sa mga itlog. Agad na itinapon ni Zhou Fan ang mga itlog upang iligtas ang kanilang mga sarili at napansin ito agad ng Thunder Skylark kaya agad itong lumipad upang sagipin ang mga itlog. Ngunit agad na umatake ang Lion Flame King upang sunugin ang mga itlog. Mabilis na hinarang ng Thunder Skylark ang malaking bola ng apoy gamit ang kanyang katawan, at nang tumama na ang atake, isang malakas na pagsabog ang naging resulta na ikinagulat ng dalawa. Nasabi rin ni Zhou Fan na masama ito at nakita niya na nakahiga na ang malaking ibon sa lupa. Hindi inakala ni Zhou Fan na ang Lion King ay may utak, kaya nangyari ito. Alam rin ni Zhou Fan na kayang iwasan ng Thunder Skylark ang atake ng Lion Flame King ngunit hindi niya ito ginawa upang protektahan ang kanyang itlog. Kaya sa ngayon, kailangan niyang iligtas ang Thunder Skylark upang hindi masayang ang kanyang paglalakbay dito. Napansin ni Zhou Fan na gumawa muli ng isang atake ang Lion Flame King. Ang malala pa, mas malakas pa ito kumpara sa atake nito kanina kaya sa tingin niya, nais ng halimaw na tapusin ang kanyang target. Ngunit dahil walang magawa ang ating bida, inutusan niya si Yan Tang na tumakbo dahil malakas ang susunod na atake ng halimaw. Ngunit bago pa man tumama ang atake ng Lion King, isang malakas na kidlat ang ginawa ng Thunder Skylark upang harangin ang atake nito. Mas nilakasan pa ng ibon ang atake dahil sa galit niya sa halimaw. Kaya unti-unting natatalo ang Lion King sa palakasan ng kanilang mga atake. Agad na ginamit ito ng dalawa upang makalayo sila. Agad din silang pumunta sa bato kung saan nagtatago si Ning-er. Pagod na sinabi ni Zhou Fan na ginawa na nila ang kanilang makakaya upang tumulong ngunit mas napabilis pa nito ang pagkatalo ng Thunder Skylark. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Ning-er at sinabi na kailangan na nilang umalis bago pa man sila makita ulit ng Lion Flame King. Ngunit napatigil si Zhou Fan nang mapansin niya na hindi gumagalaw si Ning-er, kaya sinabihan niya ito na kalimutan na lang ito dahil hindi nila matutulungan ang ibon. Ngunit natigil si Ning-er at naalala niya ang kanyang ina bago ito mamatay. Kaya nang makita niya ang bumabagsak na katawan ng malaking ibon habang umaatake ang Lion Flame King, lumuha siya habang nais niyang pigilan ito. Bigla siyang tumakbo sa harapan ng walang malay na ibon upang pigilan ang Lion Flame King sa paglapit. Nagulat ang dalawa nang makita nila ito. Agad namang tumakbo si Yan Tang sa harapan ni Ning-er upang protektahan siya sa magiging atake ng Lion Flame King.
Kahit si Joe Fan ay tumakbo rin upang iligtas ang dalawa, ngunit nagtaka siya kung bakit niya ito ginagawa kahit isa siyang demon cultivator. Hindi niya alam kung bakit siya naging ganito kalambot, ngunit isa siyang demon cultivator.